Nagkaroon kami ng nakakatakot na experience ng family ko noong taong 2009. Nakatira kami noon sa Mandaluyong. Isang araw ng Miyerkules nung magsimula kaming makarinig ng naglalakad sa bubong namin. Naging alerto kami mula nun kasi ang unang pumasok sa isip namin ay baka magnanakaw yun. Nagpatuloy ang ingay na yon sa sumunod na gabi. Pero sa pagkakataong to, parang nasa kisame na yung pinagmumulan ng tunog. Dahil dito, tumawag na kami sa barangay para humingi ng tulong. Dumating naman sila kaagad nung gabing yon at nag-imbestiga sa bahay namin. Tiningnan nila yung bubong at yung kisame. Pero sa paghahanap nila, wala naman silang nakitang kakaiba. Isang malaking daga lang yung nakita nila tapos pinaalis nila doon. Pero nung makaalis na yung barangay, bumalik ulit yung ingay na yun. Dahil sa takot nga kami, pinabalik ulit namin ang barangay at tiningnan ulit nila yung kisame. Pero wala talaga silang makita. Ang sabi ng lola ko na kasama naming nakatira sa bahay, aswang daw yun kasi yung binditadong langis niya daw ay umaapaw kahit hindi binubuksan. Ganun daw kasi ang nangyayari sa langis na yun kapag may malapit na aswang. Pero kung aswang man yun, nakakapagtaka kasi wala naman sa aming buntis o may sakit. Pero may baby ako na 10 months lang kaya baka nga aswang yun. Dahil sa sinabi ng lola ko, nanigurado na lang kami kaya naglagay kami ng asin at bawang sa kisame at sa mga bintana ng kwarto. Pagkatapos nun, nawala na yung kakaibang ingay nung gabing yun. Bago umalis yung barangay captain, ang sabi niya, kung hindi magnanakaw, baka kantanod na yan. Sa totoo lang, nakatatlong ulit ata si Kap na sinabi niya na baka kantanod daw yun. Dumating ang Biyernes at naulit-ulit ang mga kakaibang tunog. Kaya naman nung Sabado ng umaga, bumili na kami ng buntot pagi at ilang halaman na kung tawagin ay makabuhay. Ito ay baging na may mga tinik. Nilagay namin ang mga yon sa bubong namin. Kinagabihan ng Sabado, nakarinig kami na parang malakas na tunog sa bubong. Yung tunog niya ay parang may tumatalon sa bubong namin. Narinig namin ng paulit-ulit, tapos biglang nawala to. Naisip namin na siguradong natusok yun ng buntot pagi na nilagay namin. Ang nakakagulat pa ay hindi lang pala kami ang nakaranas nito. At may nakakita pa daw. Noong sumunod na gabi, linggo noon ng mga bandang alauna ng madaling araw, mayroon daw na tanod na umiikot sa barangay. Tapos sa isang bahay dun sa barangay namin, may narinig siya na kumakalabog. Dahil dito, lumapit siya kung saan nagmula yung tunog. Tumuntong siya sa mataas na semento sa tapat ng bahay na yon para silipin kung ano yung kumakalabog. Pagsilip ng tanod sa bubong, nakita niya daw na may kung anong maitim na bagay ang nasa bubong. Nung una, akala niya poste lang, pero bigla daw itong gumalaw. Nung tinitigan niya daw na mabuti, nakita niya na isang malaking tao pala yun. Sobrang lapad daw ng balikat nito at parang nakatuwad sa bubong. Meron daw itong malago at mahahabang balahibo sa likod.
Dahil sa takot ng tanod, bumaba siya agad sa pwesto niya at humingi ng backup sa mga kasamahan niya. Pagbalik nila sa bahay na yun, wala na yung tao sa bubong. Pero may narinig naman daw yung isang kapitbahay namin na kalabog sa bubong nila. Isipin nyo na lang galing sa isang bungalow na bubong tapos tumalon sa kapitbahay namin na may 3 palapag na bahay. Sabi ng mga tanod sa amin, dati daw may binuong parang hunting party ang barangay noon para sa sinasabing kantanod. Ang nakakatakot lang talaga ay lagi pa rin kaming binabalik-balikan ng kantanod kahit mayroon na kaming buntot pagi. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Para maging updated sa mga bagong contents, hit niyo lang ang subscribe button sa screen niyo. Pwede rin kayong mag-visit sa Facebook page at sa website. Yung mga links nasa description box. Salamat sa pakikinig.